Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang Kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-2 linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon sa mga nakikiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook, live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon ngayon para sa isang pari na Karmelita na namatay, si Padre Kees Wyman, at ang intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre,
Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari ng suot sa katawan, ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel? Ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin. Ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang
sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin natin ang Poong Isus na sarinong nabuhay muli. Nasa Martes na po tayo ng ikalawa na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang tema po natin ay patungkol sa Mystagogia. Mystagogia, ibig sabihin, ang pangangaral sa mga misteryo. Sa atin pong pagiging Kristiyano, mayroon tayong tatlong dimensyon na isabuhay. Diakonia o paglalingkod. Pangalawa, kerigma, ang pagproklama sa Ebanghelyo. Pangatlo, kinenia, ang ating pagbuklod bilang isang pamayanan na Kristiyano. Sa tatlong ito, mayroon po tayong yung tinatawag na kirigma. Kirigma, pagproklama sa Ebanghelyo o pagtuturo. Ayon pa sa sinasabi ng ating Santo Papa, naging santo, si Papa San Juan Pablo II, sa kanyang Katekisi Tradendi, numero 25, sinasabi niya na ang Mystagogia ay isang pagtuturo sa Ebanghelyo upang maipahayag unti-unti ang malalim na kahulugan ng misteryo ng Panginoong Hesus. Isa sa misteryo ng ating Panginoong Hesus ay ang resurrection, pagkabuhay muli. Pero ang pagkabuhay muli ay hindi po mauunawaan kung hindi ito titingnan sa pag-unawa sa panampalataya. Hindi po ito isang bahagi ng siyensya na idaan sa eksperimento at ang resulta paniwalaan. Ito ay bahagi ng pananampalataya. Kaya po, isa sa bahagi sa pananampalataya ay una sa lahat ang mabahagi sa kininiya, na ang kininiya magbuklod ng sambayanan at itong sambayanan ay tinatawag na kinotita. At ito po yung napahayag sa ating unang pagbasa. Ang kinotita o ang pamayanan ng Kristiyano, ang BEC, Basic Ecclesial Community, na dito sa Gawa sa mga Apostol, Kapitulo 4, verso 32 hanggang 37, mayroon po silang pagkakaisa, sampuso at sandiwa. Versikulo 32, Kapitulo 4 ng Gawa ng mga Apostol, sinasabi sa Koinoko na Griego, kardia kay siki mia. Mia, isa. Siki, diwa. Kardia, puso. Isang puso at isang diwa. Kaya, ipinabahagi nila ang lahat ng ari-arian nila. Mayroon silang pagbabahaginan, sharing, na lahat ay pantay-pantay. Kaya si Bernabe ay kanya pong bininta ang kanyang lupa at ang kinita nito ay kanyang binigay sa mga apostol at binibigay sa lahat
ayon sa kanilang pangailangan. Ito yung tinatawag nating kininiya, ang pagbuklod ng kinikita. Ibig sabihin, ang sambayanan at ang pagbuklod ng BEC, Basic Ecclesial Community, o Batayang Pamilyang Kristiyano. At dahil dito, kinakailangan na ipahayag ang paghahari ng Panginoon ayon pa sa ating Salmo 92. Sa buhay mismo natin na tayo ay nabuklod at nagkakaisa sa Panginoong nabuhay muli. Ngunit ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay dumaan muna sa isang sakripisyo. At ito po ang ating napakinggan sa Ebanghelyo ni San Juan, ngayon, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 15. Na kung saan ang ating Panginoon ay nakipagkwento kay Nicodemo. Itong si Nicodemo, siya yung pinuno sa mga Hudyo, ibig sabihin bahagi ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay gaya ng isang representative o sabi nating bahagi sa mataas na konsiho. At ipinangaral ng ating Panginoon na ang lahat ng mga nabinyagan sa Espiritu Santo ay gaya ng hangin. Ibig sabihin, hindi po makikita, hindi po makukontrol, pero nadama. Na ang ibig sabihin dito, ang isang Kristiyano, kailangan wala sa salita, bagkus nadama, napakita sa gawa ang pagka-Kristiyano. Hindi mo nawaan ni Nicodemo dahil ang kanyang akala, maligtas ang tao dahil siya ay pinanganak na Hudyo at susunod lang sa Torah o batas ng mga Hudyo. At sila ay maligtas na. Ang ating Panginoon ay hindi. Kailangang ipanganak mula sa itaas. Anutin mula sa itaas. Ito sa versikulo 7, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan. Dahil hindi po maging bahagi sa munting pamayanan ng mga Kristiyano ang hindi nakaunawa sa galaw ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, tungkol sa Torah lang alam mo. O sige, mayroong bahagi ng Torah. Ito yung Old Testament kasi tinatawag na Torah. Na kung saan doon sa aklat ng numero ay makikita ang isang bahagi sa aklat ng numero, Kapitulo 21, versikulo 9, na si Moises, kanya pong ipinako ang ahas na tanso sa isang kahoy para lahat ng mga nakagat sa ahas doon sa disyerto ay maligtas. At sabi ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Moises, kasi naniwala kayo sa kanya, ganun din ang anak ng tao, siya rin ay itaas upang ang lahat ng nanampalataya sa kanya ay maliligtas, magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Versikulo 15, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan. Na ang ibig sabihin dito, hindi po madali ang pagkabuhay muli. Lagi lang tayong magsabi, Hallelujah! Glory be to God! Ang saya natin dahil nabuhay muli ang Panginoon, pero hindi nyo ba alam na siya nagsikripisyo muna, na siya nag-alay muna ng kanyang buhay, ipinako siya sa cross. Ang ibig sabihin dito, hindi tayo easy-easy lang sa buhay Kristiyano. Magsakripisyo naman tayo ng kunti. At kung ikaw'y naglingkod sa pamalaan, sa gobyerno, hindi easy-easy lang at ikaw'y makabulsa ng malaki. O kaya kung ikaw'y nagtrabaho sa pribado,
na institusyon, hindi easy-easy lang, na pera lang ang tingnan mo. O dili kaya kung ikay naglingkod sa Diyos, hindi easy-easy lang, na ikaw ay pasaya-saya sa buhay. Kailangan ang sakripisyo, kailangan ang paging totoo. Ito ang kahulugan ng pagkabuhay muli. Dadaan muna sa sakripisyo sa buhay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pagkabuhay muli. Ang buhay natin ay may saysay sapagkat ang ating Panginoon nag-alay ng buhay sa atin bilang halimbawa kung paano tayo mamuhay. Ikaw ba ay namumuhay ng totoo at matapat at ang buong buhay mo ay para sa Diyos, na nagsakripisyo ka para sa Diyos? Ano ang dekalidad na inaalay mo sa iyong panahon, sa iyong talento, at sa yaman na natanggap mo sa buhay? Yan ba ay dekalidad na inaalay mo sa Diyos? Ang pagkabuhay muli ni Kristo ay walang saysay kapag ka easy-easy lang ang ating hinahanap sa buhay. Kailangan natin ang pagiging matapat sa ating buhay Kristiyano. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. At atin pong itutugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. At tinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ngunit at tanggapin ang alay na ito, magabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buhay
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ipagkaloob kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy nga marapat na kay aming pasalamatan ngang ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa Mount Tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng siyang buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinagharian mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lukig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya sa ng tanan. Kaya kaisa ng anghel si awit ng papuri sa mumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tulay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong na buhay muli ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Lord. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection ngayong Martes, April 18, 2023 sa ganap na 7 ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose, D.D. Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Sonan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, kayo narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno, kayo manaugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Si Kristo ay nabuhay muli upang magkaroon tayo ng kahulugan sa ating buhay na isentro natin sa Diyos ang lahat ng ating adhikain, pag-iisip, puso, gawain, at buhay. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang taas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na Pong Isus Nazareno, inagmas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ng na nagsusumamo sa iyo, makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga laming imahen, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na nabuhay muli. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.